Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipag-isa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga giliw kong mga kapatid, aminin muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Sabay-sabay po tayo, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo Panginoon, kami. kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa pagdalangin ng laging berheng si Santa Mariang Mahal, kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Nabuksan ang templo ng Diyos sa langit at nakita ang kaba ng tipan. Kasunod nito'y lumitaw sa langit ang isang kagila-gilala sa tanda, isang babaeng nararamta ng araw at nakutungtong sa buwan. Ang ulo niya ay may koronang binubuo ng 12 bituin. Malapit na siyang manganak, kaya't napapasigaw siya sa matinding sakit at hirap. Isa pang tanda ang lumitaw sa langit. Isang pulang dragon na napakalaki. Ito'y may 7 ulo at 10 sungay, at may korona ang bawat ulo. Sinaklot ng kanyang buntot ang 3 bahagi ng mga bituin sa langit, at inihagis ang mga iyon sa lupa. Pagkatapos ay tumayo siya sa paanan ng babaeng malapit na manganak upang lamunin ng sanggol sa sandaling ito'y isilang. At ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki. Ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos sa kanyang trono. Ang sanggol na ito ang itinakdang maghahari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng kamay na bakal. Ang babae naman ay tumakas patungo sa ilang, sa isang dakong inihanda ng Diyos para sa kanya. At narinig ko ang isang malakas na tinig buhat sa langit na nagsasabi, "Dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Ipinamalas na niya ang kanyang kapangyarihan bilang hari. Ipinamalas na ng Mesiyas ang kanyang karapatan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Anak, sumasa iyo ang pagpapala ng Diyos na kataas-taasan. Higit kang pinagpala kaysa lahat ng babae sa lupa. Purihin ng Panginoon, ang Diyos na lumalang sa langit at lupa. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Ang pananalig sa Diyos na nag-udyok sa iyo ay hindi na mapaparam sa isip ng mga tao habang ginugunita nila ang isang kapangyarihan ng Diyos. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang espiritu sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Maria, si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka, sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." At sinabi ni Maria, "Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon, at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga giliw nating nakikiisa sa ating Facebook Live, magandang umaga din po. Mga giliw kong mga kapatid, ipinagdiriwang ho natin ngayon ang kapistahan ng Guadalupe. Pinapakita ho sa atin kung paano nga si Maria bilang ina ng Diyos ay sumunod sa kalooban ng Ama. Sumunod sa larangan ng pagtanggap niya ng misyon bilang magiging ina ni Jesus. Mga giliw kong mga kapatid, sa atin hong mabuting balita, napakinggan ho natin kung paano nga tumugon ang ating mahal na ina sa plano ng Diyos. Makikita ho natin kung paano niya sinunod ang ating Ama. Makikita ho natin dito ang tatlong mahalagang bagay sa larangan ng pagsunod. Una ay Mary free herself to follow Jesus. He availed herself. Naging free siya sa lahat ng pagtawag ng ating Panginoon. Kita naman ho natin kung paanong tumugon si Maria sa plano ng Diyos. Hindi ho siya nagdalawang isip. Hindi ho siya nagsabi na may gagawin siya. Hindi ho siya nagsabi na pwede bang iba na lamang. Tumugon si Maria. Inavail niya ang kanyang sarili sa plano ng kaligtasan. Mga giliw kong mga kapatid, ganun din naman ho sa panahon ng Adbyentong ito ang inaasahan sa atin. Na-avail natin ang ating mga sarili sa tawag ng Diyos. Sa larangan ng pagsunod. No? Malimit ho kasi sa atin, kapag tayo kung minsan ay inuutusan, ano ba ang nangyayari sa atin? Malimit ay iniutos din natin sa iba. No? Kapag tayo ay, lalo na kapag tayo ay may mga mas makapangyarihan kaysa sa iba, yung utos sa atin, hindi natin agad sinusunod. Anong ginagawa? Iniutos din natin sa iba kasi mas may mababa pa sa atin. Yung ba kung minsan ay ilang tao na ang pinagdaanan ng utos bago pa masunod. Pero mga giliw kong mga kapatid, kita ho natin si Maria nung sinabi ni Jesus ng anghel sa kanya na ikaw ay magdadalang tao, lalang ng Espiritu Santo. Ano ba ang tugon ni Maria? Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari nawa ang sinabi sa akin. Mga giliw kong mga kapatid, kita ho natin kung paano ni Maria inavail o naging available siya sa pagtugon sa tawag ng Diyos. Kung paano ho siya sumunod sa plano o kalooban ng Diyos. Ganon din naman mga kapatid ang inaasahan sa atin. Yun bang
kapag ka merong mga taong nagsasabi sa atin, o lalo na sa ating tahanan o sa inyong mga tahanan, kapag ka merong nagsasabi sa iyo na gawin ng mga bagay na ito, ay tingnan natin mabuti. Sundin natin. Kung alam naman nating mas makakabuti para sa atin. Higit ganun din naman ang tinuturo sa atin ngayong panahon ng Adbyento, na tayo ay gumawa ng mabuti, na tayo ay maging mabuti. Utos sa atin na tulungan natin ang ating sarili na sa pagdating ng ating Panginoong Hesus sa panahon ng Kapaskuhan, maging malinis ang ating kalooban. Paano ba natin malilinis ang ating kalooban? Sa paggawa ng mabuti. At sa pagtulong sa ating sarili na maging mabuti. Bakit ko ba sinasabi ang mga bagay na ito? Magtatanong, Father, parehas lang naman pagiging mabuti o yung sinabi. Mga gilo kong mga kapatid, iba yung ikaw ay nagiging mabuti sa paggawa ng mabuti. Marami sa atin gumagawa o tumutulong sa kapwa, hindi dahil sila'y mabuti. Marami sa atin yung nagpapakitang tao lamang sa paggawa ng mabuti. Pero ang kalooban naman, hindi talaga mabuti. Merong masamang intensyon, merong mga balak, merong mga lihim. Kaya nga sinasabi ko, pag gumagawa tayo ng mabuti, dapat tinutulungan din natin ang ating sarili na maging mabuti din. Yun bang parehas, dahil gumagawa ka ng mabuti, ay dahil ikaw sa sarili mo, ikaw ay mabuti din. Yung bang tumutulong ka sa kapwa, hindi dahil meron kang lihim, hindi dahil gusto mong may kapalit, kundi dahil nanggaling mismo sa iyong kalooban. Mga giliw kong mga kapatid, ganun ho, sumunod si Maria sa tawag ng Diyos. He availed herself para maging ina ni Jesus. Pangalawa, she always fast. Naging mabilis ang tugon ni Maria sa kalooban ng Diyos. Nung sinabi ng anghel sa kanya na siya'y maglilihi, hindi niya tinugon, hindi niya sinabi sa anghel, pwede bang bukas na? Pwede bang mamaya na? Pwede bang sa sunod na araw pag-isipan ko muna? Hindi niya tinugon sa anghel ang mga bagay na iyon o mga katagang iyon. Kahit nga sa mabuting balita, ano bang sinabi? Nagmamadali si Maria. Naging mabilis ang kanyang aksyon sa pagtugon sa tawag ng Diyos. Mga giliw kong mga kapatid, ganun din naman ho ang inaasahan sa atin. Maging mabilis tayo sa pagtugon sa tawag ng Diyos. Malimito kasi sa atin kapag tayo bilang mga tao, malimito sa atin yung mamayana. Mamayana mentality. Yung kapag inutusan tayo, ay pwede bang mamayana? Pwede bang sakana? Saka ka mamayana at mamayana, natambakan at lahat. Naubos na ang oras at panahon sa araw na iyon, hindi natin nagagawa yung iniuutos sa atin. Dumami na ng dumami ang inutos sa atin, ni isa'y wala pa tayong nagagawa. Bakit? Dahil sa kakamamaya natin. Sa kakasabi nating saka na, pwede bang bukas na? Mga giliw kong mga kapatid, ito ho ang inaasahan sa atin ng Diyos. Sa paghahanda natin sa panahon ng Adbyentong ito, tumugon tayo ng naayon sa kalooban ng Diyos. Tumugon tayo sa panawagan ng Diyos. Natalikdan na pagsisihan natin ang ating kasalanan at magbalik loob sa Kanya. Nang sa ganon,
sa kanyang pagdating, maratnan tayo na handa, malinis ang ating kalooban. Maging mabilis ang ating tugon para sa Kanya. At pangatlo, panghuli, ay maging faithful. Si Maria, simula nung tumugon siya sa plano at kalooban ng Diyos, ang naging goal niya ay sa Diyos lamang. Ang naging goal niya ay hindi sa iba, kundi alam niya na ang sinusundan niya ang magbibigay sa kanya ng lahat ng bagay na para sa kanya. Naging faithful siya. Mga giliw kong mga kapatid, ganun din ang inaasahan sa atin. Maging faithful tayo sa taong sinusundan natin, sa Diyos na pinanampalatayanan natin, sa Diyos na nagbibigay sa atin ng lahat ng bagay. Ganun din naman ho ang tinuturo sa atin, kahit dito sa atin sa mundong ito. Maging faithful. Hindi yung kung sino ang may mas malaking ibinibigay sa atin, kung sino yung kita natin na may makukuha tayo, doon tayo pupunta. Malimit to sa atin kung minsan yung word na parang balimbing o kung minsan ay kung sino ang nakakakuha ako ng mas malaki, doon ako. Itong nagbibigay sa akin, dito ako. Kapag doon naman sa isa, may nagbigay naman, ay siya dito na ako. Hindi na natali kung kanino ba talaga. Dahil binibigyan, siya dito na ako sasama. Sa buhay natin pananampalataya, ganun din. Malimit sa atin, mga kapatid. Yung mga kapatid nating iba ay lumilihis ng landas. Bakit? Dahil may binibigay doon, doon na ako sisimba. Dahil may mga ganito silang proyekto doon, doon na ako sasapi. Hindi na natin na ifo-focus yung ating buhay kung kanino nga ba tayo susunod. Mga giliw kong mga kapatid, faithfulness ang magiging daan upang makita natin kung paano nga ba sa buhay natin sumunod sa kalooban ng Diyos. Katulad ni Maria, hindi siya nagdalawang isip. Hindi siya lumihis ng landas. Kahit gaano kadami ang kanyang pinagdaanan sa buhay, hindi siya umatras. Hindi niya pinili ang ibang bagay. Naging faithful siya sa kalooban ng Diyos Ama. Magiliw kong mga kapatid, tatlong mahalagang paalala sa atin ng Diyos sa larangan ng pagsunod. Una, we should always free ourselves, available lagi sa pagtawag ng ating Panginoon. Pangalawa, ay maging mabilis. Should always fast sa pagtugon sa tawag ng Diyos. At pangatlo, we should always faithful kung anuman at kung sino ang ating sinusundan. We always free, fast, and faithful. Para sa ganon, makita natin kung gaano din kabilis magbigay sa atin ng biyaya ng Diyos. Muli, isang magandang umaga sa inyong lahat. Ang Panginoon, ang ating pastol, na nakakilala sa bawat isa sa atin, nialay natin ang ating mga panalangin sa Diyos nang may pagtitiwala sa Kanyang pag-ibig para sa atin. Banal na pastol, dinggin mo kami. Banal na pastol, dinggin mo kami. Ang simbahan, naway maging isang buhay na tanda ng tunay na malasakit at lubos na pangangalaga para sa mga itinakwilang ating lipunan.
Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na pastol, dinggin mo kami. Ang mga nalihi sa landas ng kabutihan, naway marinig ang tinig ni Kristo, ang mabuting pastol, na tumatawag sa kanila upang magbalik sa Kanya. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na pastol, dinggin mo kami. Ang mga kabataan naway marinig ang tinig ng ating Panginoon, na tumatawag sa kanila para sa pagbabagong loob at sa pagtatalaga ng buhay para maglingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na pastol, dinggin mo kami. Ang lahat na nagdurusa at may sakit, naway makaunawa na mahal sila ng Diyos sa pamamagitan ng pagkalinga at paglingap na ibinibigay natin sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na pastol, dinggin mo kami. Ang mga pumanaw na ay makapasok nawa sa pintuan ng kulungan at magdiwang na kasama ng pastol at bantay ng kanilang kaluluwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na pastol, dinggin mo kami. Pinakabutihing Ama, gabayan mo kami sa matuwid na landas. Dinggin mo ang aming mga panalangin at pagpalain mo ang bawat isa sa amin sa paraang ikaw ang higit na nakakaalam. Naway makasunod kami kung saan mo kami akayin. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagunita namin sa mahal na Berhen, hinihiling namin ang aming paghahain ay lakipan mo ng kapupunan upang kami ay maging handog na ikalulugod mo kailanman. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat ang mahal na Berheng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak noong isinugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya inaabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Niabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ang ibubuhos para sa inyo at para sa lahat
sa kapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinayaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakakaloob ng kaligtasan. Kami, nagpapasalamat dahil kami uminarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ngayong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Gilbert naming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pangindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni Poong San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. May kababaan ng loob, sama-sama tidulog ang ating mga kahilingan sa panalangin tunuro sa atin ng Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan talayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag naman ang aming maraming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga giliw ko mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong nanyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pagsasalo sa haing nagbibigay buhay sa pagunita namin sa mahal na ina ng iyong anak ay magdulot nawa sa amin ng iyong kagandahang loob upang lagi naming madama ang iyong paglingap. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng maawain, mapagmahal at makapangyarihang Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang misa'y naialay na, humayo kayo sa kapayapaan. Salamat sa Diyos. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipag-isa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga giliw kong mga kapatid, aminin muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Sabay-sabay po tayo, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo Panginoon, kaawaan mo kami. kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa pagdalangin ng laging berheng si Santa Mariang Mahal, kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Nabuksan ang templo ng Diyos sa langit at nakita ang kaba ng tipan. Kasunod nito'y lumitaw sa langit ang isang kagila-gilala sa tanda, isang babaeng nararamta ng araw at nakutungtong sa buwan. Ang ulo niya'y may koronang binubuo ng 12 bituin. Malapit na siyang manganak, kaya't napapasigaw siya sa matinding sakit at hirap. Isa pang tanda ang lumitaw sa langit. Isang pulang dragon na napakalaki. Ito'y may 7 ulo at 10 sungay, at may korona ang bawat ulo. Sinaklot ng kanyang buntot ang 3 bahagi ng mga bituin sa langit, at inihagis ang mga iyon sa lupa. Pagkatapos ay tumayo siya sa paanan ng babaeng malapit na manganak upang lamunin ng sanggol sa sandaling ito'y isilang. At ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki. Ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos sa kanyang trono. Ang sanggol na ito ang itinakdang maghahari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng kamay na bakal. Ang babae naman ay tumakas patungo sa ilang, sa isang dakong inihanda ng Diyos para sa kanya. At narinig ko ang isang malakas na tinig buhat sa langit na nagsasabi, "Dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Ipinamalas na niya ang kanyang kapangyarihan bilang hari. Ipinamalas na ng Mesiyas ang kanyang karapatan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Anak, sumasa iyo ang pagpapala ng Diyos na kataas-taasan. Higit kang pinagpala kaysa lahat ng babae sa lupa. Purihin ng Panginoon, ang Diyos na lumalang sa langit at lupa.
Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Ang pananalig sa Diyos na nag-udyok sa iyo ay hindi na mapaparam sa isip ng mga tao habang ginugunita nila ang isang kapangyarihan ng Diyos. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang espiritu sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Maria, si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka, sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." At sinabi ni Maria, "Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon, at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga giliw nating nakikiisa sa ating Facebook Live, magandang umaga din po. Mga giliw kong mga kapatid, ipinagdiriwang ho natin ngayon ang kapistahan ng Guadalupe. Pinapakita sa atin kung paano nga si Maria bilang ina ng Diyos ay sumunod sa kalooban ng Ama. Sumunod sa larangan ng pagtanggap niya ng misyon bilang magiging ina ni Jesus. Mga giliw kong mga kapatid, sa atin hong mabuting balita, napakinggan ho natin kung paano nga tumugon ang ating mahal na ina sa plano ng Diyos. Makikita ho natin kung paano niya sinunod ang ating Ama. Makikita ho natin dito ang tatlong mahalagang bagay sa larangan ng pagsunod. Una ay Mary free herself to follow Jesus. He availed herself. Naging free siya sa lahat ng pagtawag ng ating Panginoon. Kita naman ho natin kung paanong tumugon si Maria sa plano ng Diyos. Hindi ho siya nagdalawang isip. Hindi ho siya nagsabi na may gagawin siya. Hindi ho siya nagsabi na pwede bang iba na lamang. Tumugon si Maria. Inavail niya ang kanyang sarili sa plano ng kaligtasan. Mga gilo kong mga kapatid, ganun din naman ho sa panahon ng Adbyentong ito ang inaasahan sa atin. Na-avail natin ang ating mga sarili sa tawag ng Diyos. Sa larangan ng pagsunod. No? Malimit ho kasi sa atin kapag tayo kung minsan ay inuutusan, ano ba ang nangyayari sa atin? Malimit ay iniutos din natin sa iba. No? Kapag tayo ay, lalo na kapag tayo ay may mga mas makapangyarihan kaysa sa iba,
Yung utos sa atin, hindi natin agad sinusunod. Anong ginagawa? Iniutos din natin sa iba kasi mas may mababa pa sa atin. Yung ba kung minsan ay ilang tao na ang pinagdaanan ng utos bago pa masunod. Pero mga gilo kong mga kapatid, kita ho natin si Maria nung sinabi ni Jesus ng anghel sa kanya na ikaw ay magdadalang tao, lalang ng Espiritu Santo. Ano ba ang tugon ni Maria? Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari nawa ang sinabi sa akin. Mga gilo kong mga kapatid, kita ho natin kung paano ni Maria in-avail o naging available siya sa pagtugon sa tawag ng Diyos. Kung paano ho siya sumunod sa plano o kalooban ng Diyos. Ganon din naman mga kapatid ang inaasahan sa atin. Yun bang kapag merong mga taong nagsasabi sa atin, o lalo na sa ating tahanan o sa inyong mga tahanan, kapag merong nagsasabi sa iyo na gawin ng mga bagay na ito, ay tingnan natin mabuti. Sundin natin. Kung alam naman nating mas makakabuti para sa atin. Higit ganun din naman ang tinuturo sa atin ngayong panahon ng Adbyento, na tayo ay gumawa ng mabuti, na tayo ay maging mabuti. Utos sa atin, natulungan natin ang ating sarili na sa pagdating ng ating Panginoong Hesus, sa panahon ng Kapaskuhan, maging malinis ang ating kalooban. Paano ba natin malilinis ang ating kalooban? Sa paggawa ng mabuti. At sa pagtulong sa ating sarili na maging mabuti. Bakit ko ba sinasabi ang mga bagay na ito? Magtatanong, Father, parehas lang naman pagiging mabuti o yung sinabi. Mga gilo kong mga kapatid, iba yung ikaw ay nagiging mabuti sa paggawa ng mabuti. Marami sa atin gumagawa o tumutulong sa kapwa, hindi dahil sila'y mabuti. Marami sa atin yung nagpapakitang tao lamang sa paggawa ng mabuti. Pero ang kalooban naman, hindi talaga mabuti. Merong masamang intensyon, merong mga balak, merong mga lihim. Kaya nga sinasabi ko, pag gumagawa tayo ng mabuti, dapat tinutulungan din natin ang ating sarili na maging mabuti din. Yun bang parehas, dahil gumagawa ka ng mabuti, ay dahil ikaw sa sarili mo, ikaw ay mabuti din. Yung bang tumutulong ka sa kapwa, hindi dahil meron kang lihim, hindi dahil gusto mong may kapalit, kundi dahil nanggaling mismo sa iyong kalooban. Mga giliw kong mga kapatid, ganun ho, sumunod si Maria sa tawag ng Diyos. He availed herself para maging ina ni Jesus. Pangalawa, she always fast. Naging mabilis ang tugon ni Maria sa kalooban ng Diyos. Nung sinabi ng anghel sa kanya na siya'y maglilihi, hindi niya tinugon, hindi niya sinabi sa anghel, pwede bang bukas na? Pwede bang mamaya na? Pwede bang sa sunod na araw pag-isipan ko muna? Hindi niya tinugon sa anghel ang mga bagay na iyon o mga katagang iyon. Kahit nga sa mabuting balita, ano bang sinabi? Nagmamadali si Maria. Naging mabilis ang kanyang aksyon sa pagtugon sa tawag ng Diyos. Mga giliw kong mga kapatid, ganun din naman ho ang inaasahan sa atin. Maging mabilis tayo sa pagtugon sa tawag ng Diyos. Malimito kasi sa atin kapag tayo bilang mga tao, malimito sa atin yung mamayana.
mamayana mentality. Yung kapag inutusan tayo, ay pwede bang mamayana? Pwede bang sakana? Saka ka mamayana at mamayana, natambakan at lahat. Naubos na ang oras at panahon sa araw na iyon, hindi natin nagagawa yung iniuutos sa atin. Dumami na ng dumami ang inutos sa atin, ni isa'y wala pa tayong nagagawa. Bakit? Dahil sa kakamamayan natin. Sa kakasabi nating saka na, pwede bang bukas na? Magiliw kong mga kapatid, ito ho ang inaasahan sa atin ng Diyos. Sa paghahanda natin sa panahon ng Adbyentong ito, tumugon tayo ng naayon sa kalooban ng Diyos. Tumugon tayo sa panawagan ng Diyos. Natalikdan na pagsisihan natin ang ating kasalanan at magbalik loob sa Kanya. Nang sa ganon, sa Kanyang pagdating, maratnan tayo na handa, malinis ang ating kalooban. Maging mabilis ang ating tugon para sa Kanya. At pangatlo, panghuli, ay maging faithful. Si Maria, simula nung tumugon siya sa plano at kalooban ng Diyos, ang naging goal niya ay sa Diyos lamang. Ang naging goal niya ay hindi sa iba, kundi alam niya na ang sinusundan niya ang magbibigay sa kanya ng lahat ng bagay na para sa kanya. Naging faithful siya. Magilo kong mga kapatid, ganun din ang inaasahan sa atin. Maging faithful tayo sa taong sinusundan natin, sa Diyos na pinanampalatayanan natin, sa Diyos na nagbibigay sa atin ng lahat ng bagay. Ganun din naman ho ang tinuturo sa atin, kahit dito sa atin sa mundong ito. Maging faithful. Hindi yung kung sino ang may mas malaking ibinibigay sa atin, kung sino yung kita natin na may makukuha tayo, doon tayo pupunta. Malimit to sa atin kung minsan yung word na parang balimbing o kung bagay kung minsan ay kung sino ang nakakakuha ako ng mas malaki, doon ako. Itong nagbibigay sa akin, dito ako. Kapag doon naman sa isa, may nagbigay naman, ay siya dito na ako. Hindi na natali kung kanino ba talaga. Dahil binibigyan, siya dito na ako sasama. Sa buhay natin pananampalataya, ganun din. Malimit sa atin, mga kapatid. Yung mga kapatid nating iba ay lumilihis ng landas. Bakit? Dahil may binibigay doon, doon na ako sisimba. Dahil may mga ganito silang proyekto doon, doon na ako sasapi. Hindi na natin na ifo-focus yung ating buhay kung kanino nga ba tayo susunod. Mga giliw kong mga kapatid, faithfulness ang magiging daan upang makita natin kung paano nga ba sa buhay natin sumunod sa kalooban ng Diyos. Katulad ni Maria, hindi siya nagdalawang isip. Hindi siya lumihis ng landas. Kahit gaano kadami ang kanyang pinagdaanan sa buhay, hindi siya umatras. Hindi niya pinili ang ibang bagay. Naging faithful siya sa kalooban ng Diyos Ama. Magiliw kong mga kapatid, tatlong mahalagang paalala sa atin ng Diyos sa larangan ng pagsunod. Una, we should always free ourselves, available lagi sa pagtawag ng ating Panginoon. Pangalawa, ay maging mabilis. Should always fast sa pagtugon sa tawag ng Diyos. At pangatlo,
we should always faithful kung ano man at kung sino ang ating sinusundan. We always free, fast, and faithful. Para sa ganon, makita natin kung gaano din kabilis magbigay sa atin ng biyaya ng Diyos. Muli, isang magandang umaga sa inyong lahat. Ang Panginoon, ang ating pastol, na nakakilala sa bawat isa sa atin, nialay natin ang ating mga panalangin sa Diyos nang may pagtitiwala sa Kanyang pag-ibig para sa atin. Banal na pastol, dinggin mo kami. Banal na pastol, dinggin mo kami. Ang simbahan, naway maging isang buhay na tanda ng tunay na malasakit at lubos na pangangalaga para sa mga itinakwil ng ating lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na pastol, dinggin mo kami. Ang mga nalihi sa landas ng kabutihan, naway marinig ang tinig ni Kristo, ang mabuting pastol, na tumatawag sa kanila upang magbalik sa Kanya. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na pastol, dinggin mo kami. Ang mga kabataan naway marinig ang tinig ng ating Panginoon na tumatawag sa kanila para sa pagbabagong loob at sa pagtatalaga ng buhay para maglingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na pastol, dinggin mo kami. Ang lahat na nagdurusa at may sakit, naway makaunawa na mahal sila ng Diyos sa pamamagitan ng pagkalinga at paglingap na ibinibigay natin sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na pastol, dinggin mo kami. Ang mga pumanaw na ay makapasok nawa sa pintuan ng kulungan at magdiwang na kasama ng pastol at bantay ng kanilang kaluluwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na pastol, dinggin mo kami. Pinakabutihing Ama, gabayan mo kami sa matuwid na landas. Dinggin mo ang aming mga panalangin at pagpalain mo ang bawat isa sa amin sa paraang ikaw ang higit na nakakaalam. Naway makasunod kami kung saan mo kami akayin. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagunita namin sa mahal na Berhen, hinihiling namin ang aming paghahain ay lakipan mo ng kapupunan upang kami ay maging handog na ikalulugod mo kailanman. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat ang mahal na Berheng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak noong isinugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan.
Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya inaabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Niabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ang ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y na Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat
sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan talayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag naman ang aming maraming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga giliw ko mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan. Mapapalad tayo ng niyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pagsasalo sa haing nagbibigay buhay sa pagunita namin sa mahal na ina ng iyong anak ay magdulot nawa sa amin ng iyong kagandahang loob upang lagi naming madama ang iyong paglingap. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng maawain, mapagmahal at makapangyarihang Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang misa'y naialay na, humayo kayo sa kapayapaan. Salamat sa Diyos.